What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Matapos nga magbigay speech ni Bongit, siya namang binatikos ng mga maisog at ilan pa nating mga kababayan. Dahil ni isa sa kanyang mga sinabi o winika, walang natupad. Tulad na lamang ng kanyang sinabi sa kanyang speech na huhulihin di umano ang mga smuggler na nasa likod ng mga ito. Pero ang katotohanan doon, di umano, pinoprotektahan ng mga nasa Malacanang. At hindi lang pinoprotektahan, kasama pa sa Malacanang. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa ating channel. At yun na nga no mga kababayan, iniisa-isa ni Madam Maharlika itong mga pangako na napako ni BBM simula eleksyon hanggang ngayong ito'y nauupo. Kung kaya naman sa ating pakikinig ating buksan ang ating kaisipan mga kababayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So kaya wala po talagang babaha na pula-pula. Alright? Ano pa yung mga pinangako sa inyo ni Kuting? Ito, mga pangako niya to nung election pa lang. Okay. Nabanggit niya to kanina, nabanggit ko sa speech niya. I-modernize na yung mga fishing vessels. Ang mga boat ng mga fishermen, ng mga fisher folks. Puprotektahan niya ang mga fishermen at bibigyan ng mga magagandang equipment. Look at now, dyan sa ating South China Sea. Okay? Sa Ayungin Shoal. Okay? Doon sa kung saan may dispute. Ano nangyayari dyan? Pinrotektahan ba ni Marcos Jr. ang mga fishermen? Anong sabi ng mga fishermen recently sa Maisog? Nung panahon ni Duterte, nakakapangisda sila. Pero nung ngayon panahon ni Marcos, hindi na sila nakakapangisda dahil sa jutang ginemes na tension. And now you choose between bangag, uragon, o matapang, maisog. Comment kayo dyan yung mga mamaya basahin ko. Buti pa nung panahon ni Duterte, no? Dahil sa kanyang kababaang loob at kain na tinatawag na siya na tuta ng China, mas inuuna pa rin niya ang kaligtasan at kapayapaan ng taong bayan. Alang-alang na magkaroon ng tahimik na pamumuhay o hanap buhay ang ating mga mangingisda. Di tulad ngayon, sa panahon ni PBB, sa panahon ni Bongit, mas pabor pa sa pagkakaroon ng giyera kaysa sa pagkakaroon ng maayos na diplomansya sa China. Then, ang pinaka-famous na ipinangako sa inyo, ang bugas. Asa naman ang bugas karon? Na tag 20. Wala nang 20. Ang 1/4 20, di ba? 20 pesos na bigas. Yan paulit-ulit. Yan ang pinambudol niya sa atin. Man. Pinambudol niya during campaign season. Election. Next. Another pambudol niya sa atin. Nangako siya na poprotektahan niya ang human rights. Okay? Ang karapatan ng ating mga Pilipino. So ano nangyari ngayon mga palangging? Ano ang karapatan? Number 1, binabiolate ang human rights ng members ng KOJC. Tanungin kita ulit. Kasi etong problema sa ating mga Pilipino, ito yung sakit nyo na gusto kong gamutin. Hindi porket hindi natin sila karelihiyon, pababayaan natin sila na apihin ni Marcos Jr. ni Lisa na padala ng 2 batalyon at harasin ang mga kabataan na nag-aaral lamang doon at nananahimik nagpe-pray mga kababaihan. Nakita nyo, pero look at you, media. Tahimik kayo, mga jutang ginemes kayo. Kayo, mga ibang religious group, kayo, mga anumang grupo, kayo, you. Ang dami pong religious group sa Pilipinas na hindi natin alam na karapatan yan. Okay? Bawat isa sa atin may karapatang magkaroon ng choice sa ating pananampalataya. Whether you are Katoliko, KOJC, INC, Muslim, or what. Lahat tayo may karapatan. Hindi natin pwedeng pabayaan, gumaya tayo sa mainstream media na mga yawa
na hindi inuulat ang pang-aapi sa mga bata at nilulusob ang property ni Pastor Kibuloy. Okay, fine. Okay? Galit kayo kay Pastor Kibuloy kasi sa mga fabricated na ginawa ni Ontiveros. Okay? That's my opinion in terms of watching dun sa kanilang ano na yun, sa kanilang Senado. Okay. But if your opinion is magkaiba, na ang tingin nyo kay Pastor Kibuloy is ganito, ganyan, masamang tao, fine. Kasi kanya-kanya tayo. My question to you people, yung bang mga bata doon na naniniwala sa kanilang faith, yung mga kababaihan na naniniwala sa kanilang faith, idadamay ba natin sila? Ang kasalanan ng isa, kung may kasalanan man, ay hindi kasalanan ng lahat. Hindi porket sila ay naniniwala sa kanilang pastor at kunyari may na-violate, for the heck. Okay? May na-violate na kasalanan. Hindi pwedeng isisihin sila kasi sumasamba sila, ganyan. Diba? Nung nangangampanya pa lang si Marcos Jr., ano ang sabi ninyo? Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Meaning, ang kasalanan na nagawa ni Marcos Sr. nung siya ay naging diktador nung 20 years, na pinatunayan ni Marcos Jr. na mas mahigit siyang diktador. Diba? Ano sabi natin? Huwag isisisi kay Marcos kasi, hindi naman siya kasali doon. Pero nakinabang siya kung ano man yun. So it's the same thing dito sa, pinag-usapan natin, human rights violation nitong bangag na ito. So you have to gamitin niyo yung utak niyo. Sayang naman yung mga moral values ninyo, yung mga paniniwala ninyo, yung faith niyo sa Panginoon. If you have that faith. Tama ba yun? Sige, ipagpalagay na natin. I-convict na natin si pastor dahil yun ang gusto niyo eh. Convict na natin siya. For the heck of the vlog. Tama ba ang ginawa ng gobyerno na ang hinahanap nila ay si Pastor Kibuloy pero wawasakin nila yung gate na wala silang search warrant? Kung ganyan ang thinking nyo bilang Pilipino, good luck! Kasama kayo sa pagbulusok at never ever kayo magkakaroon ng maayos na Pilipinas. Third world, fourth world, baka 13th world country kung merong ganyang term. Buisit. Now, mamili kayo, mga kababayan. Mamili kayo na kailangan bilang na ang araw ng bangag na gobyernong ito. Dahil paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kababayan, walang leadership ever since the world began dahil nga siya ay polboronik. Siya ay problema ng kanyang ama noon pa. Sabi ko nga sa inyo, ayon sa aking source, mamamatay na lang, ilang oras na lang o minuto na lang ang iniintay ni Marcos Sr. na para mabawian ng, magmaalam na, hinahanap pa nila si Bangag kasi nasa Bangagan. Grabe, no? Diba? So yan yon mga palangga, ang katotohanan. Mismo sa article o sa diary ni Marcos Sr., diary June 12, 1972, sabi niya, Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy. Here, ayan sinasabi ni Sandra Gambak. Thank you. Ayan ang sinabi ng tatay niya. Nakikita niyo ba? Ayan. Napin niyo lang niya, pakalat-kalat yan sa internet. So ngayon, mga kababayan, nabudol tayo. Nabudol tayo, lalo na ako. Putang. Di ba? Ngayon, nakikita ninyo na wala talagang pakialam itong gobyerno ninyo. Ngayon, i-connect natin dito sa nangyayari ngayon dyan sa South China Sea na girian na walang gustong magtanggol sa ating Marine Mr. Facundo na naputulan ng hinlalaki. Ano yung approach ng isang presidente kapag may ganyang pangyayari? Wala. May speech ba siya? Wala. Sa halip, yung kanyang executive si Bersamin na sinasabi, misunderstanding.
At patawa-tawa pa habang nagpe-press con na ito may nakita ng mga parang palakol, ganyan-ganyan, machete or something-something. At ito ay hindi lamang pagkakaunawaan, dudadadada. Okay, question again. Mga former, Dilawan, Pulawan, Pinklawan, and now Bangag and mga maiisog. Ganyan ba ang gusto niyong presidente na kulang sa approach or paghahanda dito sa mga ganitong krisis na inaasahan na suportahan ang ating mga Navy or mga personnel na kung saan sila yung mga frontliners? Anong ginawa? Inaward-awardan ng ni Au Browner. Oh, may mga medal award ka, chuchu-chucho, dahil ikaw ay na jotolan ng hinlalaki. Kahit awardan nyo yan ng 1 milyong award, Grabe, no? hindi na maibabalik yung kanyang hinlalaki. Correct naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga palangga. Why? Kasi nga palpak itong gobyerno ninyo. Kung dun pa lang, no, mga kababayan, hindi na nga mabigyang atensyon ni PBBM, paano pa kaya kung nagkaroon na ng gyera at milyon-milyong mga Pilipino ang masasawi?